Hi vlog! Oh, let me know. Come on. Sunod na paso, San Andres Apostol. Si San Andres, saro sa mga maimbog na parasunod ni Kristo. Siya saruman na parasira. Kan siya pinagmartir, siya ipinako sa formang X na krus. San Andres Apostol, ipamibig mo kami. Ang masunod na paso, Santiago Apostol Mayor. Si Santiago Apostol Mayor, saro sa mga inapod na mga apostoles ni Kristo. Si Santiago nagpahiling ng kaimbudan sa iyang maestro sa pagiging enod na obispo kan simbahan kan Jacobo. Ang masunod na paso, San Simon asin San Judas Tadeo. Sa tradisyon ng mga Kristiyano, magkaiba-iba pirmi ang duwang apostol na ini ni Jesus. Si San Judas Tadeo, sarong makusog na tagapag-ungkanan ni Kristo. Bihira ang mga pamibig na dahil sinisimbag kung inaarang sa paagi ni San Judas Tadeo. Si San Simon, apostol, kaibang ninartir ni San Judas Tadeo. Siya ginadan sa paagi kan pagbaakan sa iyang hawak gamit ang lagading kapot niya. San Bartolome Apostol. Si Bartolome, sarong maimbod na parasunod ni Kristo. Siya inaabot na Natanael, tapos siya ninarana ni Bartolome kung siya magsunod na sa kagurangan. Si San Bartolome Apostol, patron man kan Banwaan kan Baaw, iti sa satuyang probinsya. Siya pinasakitan asing minartir sa paagi kan pagtanggal kan kublit mantang buhay pa. San Bartolome Apostol, ipamibig mo kami. Tomas Apostol. Si Santo Tomas, sarong maimbod na parasunod ni Jesucristo. Alagad, nagduda siya, kanda siya makaiba sa kwarto, kan nagpahiling ang kagurangnan na nabuhay liwan. Si Santo Tomas Apostol minartir sa paagi kan pagtusok sa iya kan sarong sibat. Santiago Apostol Minor. Si Santiago, sarong mapakumbabang disipulo ni Kristo, ibinusay ang sa iyang buhay sa pagpapalakot kan marahay na bareta. Santiago Apostol Minor. So,
San Mateo, Apostol y Evangelista. Si San Mateo ang pinakahuling sa mga disipulos ni Kristo. Siya sarong parasingin din pulis, asing marahay ng gad at buhay. Anagad kat inapod siya ng kagurangnan, si San Mateo, dai nagduwa-duwa sa pagsunod kay Kristo. Si San Felipe Apostol, kaiba-iba sa mga ministeryo ni Santiago Apostol. Mala kasindang duwa, si Felipe asin si Santiago ang piniling patron kan Banwaan ng Lagunoy sa probinsya kan Camarines Sur. Yaon si Felipe, kang ginuhon ni Jesus ang nakunang milagro kan pagpakakan sa limagrino. San Felipe Apostol, ipamigpig mo kami. Napasok, pinadupa, o ang pagpakuan kay Jesus sa krus kan Kalbaryo. Ang imahid kan pinadupa, ang saro sa edot na 8 paso kan Banwaan ng Calabanga. Hindi nag-iedad 200 na taon na, asing padagos na nagiging kaptang kan satong prosesyon. Saro ini sa pinakamagayon na imahen kan Santo Cristo sa satuyang probinsya. Si Santa Maria asin si San Juan sa pamitisan kan krus. Sa pamitisan kan krus, itinugod kita ni Jesus kay Santa Maria. Itinugod niya kay Juan na atamanon si Maria sagkot sa kahuri-hurihan. Si Jesus ibinaba sa banal na krus. Ang 2 taon, kan pasok ini sa satuyang banwaan. Sa imahen na ini, mahihiling ta ang mga huring momento kaiba ni Jesus ang sa iyang ina, asin ang mga nagsunod sa iyang magdanay sagkod sa kahuri-hurihan. Ang imahen na ini, kang Pieta, sarong popular na representasyon sa ilog ng Inapan, kan pagdanay ni Santa Maria kay Jesucristo. Sagkod sa pamitisan kan krus, pinili ni Santa Maria ang ibanhanan sa iyang aki, sa Jesucristo. Si Santa Cortina, ang babaeng Samaritana na nakaunan ni Jesus. Minsan, pagkung-akong gaya sa kostumbre na makiulay sa Jesucristo, pinili niyang makaluparan asing makaulay si Cortina. Siling sa satuyang buhay, may mga panahon na dapat kitang makiulay sa kagurangnan. Si Santa Veronica ang saro sa edot na 8 paso kan Banwaan ni Calabanga. Sabay na inugit ang ladawan ni Santa Veronica kay San Pedro Apostol. Hali sa sarong mag-atong ang bawang imahen na ini.
Santa Veronica, ipamibig mo kami. Santa Susana de Galilea, Joel, sa gilid kita. Hindi gilid ng kami. sa tradisyon ng mga Kristiyano, kadapong ng mga parasulod ni Jesus ang daing nangaranan sa Biblia. Alagad, dakula ang pagtubod kan mga enot na parasulod ni Jesus na may mga nagsunod sa iya na dainin da nangaranan. Juana de Cusa. Si Santa Juana de Cusa, sarong mayaman na babae. Ginamit niya as itinauan sa iyang yaman, tanganing mapultuhan ang mga pangangaipo kan mga apostol, asin kan ministry ni Jesucristo. Ang sa iyang imahen may kapot, nalaganan ning mga yaman o hiyas. Santa Maria de Jerusalem. Si Santa Maria de Jerusalem ang tigutubugan kan mga Kristiyano na may sabili o may ugarin kan harong kung sa individo ang huring pamanggi kan kagurangnan. Ninghuli kaini, masasabi niyato na si Santa Maria de Jerusalem sarong may kayang babae sa panahon ni Jesucristo. Santa Maria de Jerusalem, ipamibig. San Lazaro de Betania. Ay, nga ning drone mo. Dati pag mo may drone. Ano kaso ano? Kasi kita lang yung hindi may drone. Ano na? Ay, dahil nga din. Mga sabi. Si San Lazaro ang patunay kan kapangyarihan ni Jesucristo. Siya binuhay maski tulong aldaw ng gadan. Santa Marta de Betania. Nagtutugod ang kadabong na church historian na si Santa Marta de Betania nagpahayag man kay Ebanghelyo sa kadapol na lugar. Sining sa mga apostol ni Cristo, siya nakaabot sa manlaing-laing na runahing kinaban sa pagdara kay Ebanghelyo. Santa Marta de Betania, ipamibig mo kami. Ang masunod na paso, Las Hermanas de Betania. Ang magtugang na si Santa Maria de Betania, asin si Santa Marta de Betania, mahalagang mga tao sa puso ni Jesucristo. Sa saindang harong sa Betania, nagdadagos ang kagurangnan sa iyang pampublikong ministeryo kan panahon na ito. Ang masunod na paso, Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome, saro sa mga enot na paso at sa tuyang banwaan. Siya harani sa pamilya ni Jesus Maria asin Jose. Nagtutubod ang ibang church historian na yaon siya kanamundag si Jesus. Si Santa Maria Jacobe ipinaukit kan taon 1954 bilang sarong panuga ng sarong kalabanggelya. Si Santa Maria Salome
ina Santa Maria Jacobe, ina ni Santiago, ang obispo kan Jacobo. Tangaling mapadali ang pag-abot sa iya, inapod siya kan mga Kristiyano na Maria, ina kan obispo kan Jacobo o Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe dinara sa Calabanga kan taon 1954 sa paagi kang Philippine National Railways. Santa Maria Cleofe. Si Santa Maria Cleofe, abong ni Cleopas. Si Cleopas, tugang ni San Jose. Sa madaling sabi, auntie ni Jesus, si Maria Cleofe. Sao siya sa mga naging maibot sa kaburangnan kang panahon at sa iyang pampublikong ministeryo. Santa Maria Cleofe, ipamibig mo kami. Ang masunod na paso, Mary, Mother of James. Halo sa banwaan kay Pili, ang imahe na ini ni Maria, ina ni Santiago. Inuwi sa kadahon ng mga dahilan, ang imahe na ini iprinosisyon sa banwaan kay Calabanga. Santa Maria Magdalena. Kadakong nagtutulog ng mga liboto na ang imahe ni Magdalena ng Calabanga ang saro sa elot na 8 paso ang sa Prambanwaan. Ang imahe man na ini ang saro sa may pinakamagayon na lalawgon ni Magdalena sa Sapuliyang probinsya. Santa Maria Magdalena, ipamibig mo kami. San Longino. Si San Longino sarong soldados, maimbot sa Imperyong Romano. Alagad pinaago ang buhay niya, kan siya mismo naging patotoo, kan kapangyarihan, kan akin, kan Diyos. San Longino, maimbot na parasunod ni Kristo. San Nicodemo. May mga nagsunod kay Jesus, ang nag-adan as pinakihumapot bago naging maimbot kay Kristo. Si San Nicodemo ang patunay na ang taong nagsisiyasat na inapapahamak, ang taong naghahapon nakakakuha ang kasimbagan. Ano pa daw kung ang akit ng Diyos ang makuha tunay na kasimbagan? San Nicodemo, ipamibig mo kami. San Jose Arimatea. Kang nagpapagagos ang istorya ni Jesucristo sa bagong tipan, may mga ginamit na kasangkapan ang kaburangnan. Pagrurugaring Jose kung Arimatea ang lulugnan kung sa ipighulit si Kristo. Ang bot sa bihon, sarang kahong may kakayahan si Jose Arimatea pagpanahon na ito. Ang imahe ni San Juan sa Sapuliyang Banwaan ang saro sa enot na 8 paso, susod sa mga nakakarundo. Ang imahe ni Juan, paghuhugaring kan sarong mayaman na doon sa Sapuliyang Banwaan. Siya ipinamana sa mga nagsunod na salita. Sa mga pinakapopular na imahe kang
Santo Entierro o Gadan na Jesucristo sa Pilipinas. Ang imahe na ini pinakal ni Doña Bartola Ripolito sa Legazpi City, Albay. Siya nakaagong ni sarong alkalde kan banwaan ni Calabanga na si Don Anacleto Isaac. Nihuli kaini, si Doña Bartola Ripolito dinara sa Calabanga ang imahe na etot niyang nabakal sa Albay. Mayroong makapagsabi kung talagang taga-Calabanga si Doña Bartola, agad mas tamang isipon na siya sarong albayana na nakapag-agong sa Calabanga. Ang enot na pinag-eerokan ni Amang Ginulit, inuan sa indang harong, mayo pa ni kapilya. Alagad inagi sa sarong milagro, ang pagkakumpleto kan enot na kapilya. Sa siling na paagi, inagi man sa sarong milagro, ang pagdunar kan enot na urna o pagtakan ni Ginulit. Ang sarong chino na si Mr. Vicente Uy ay pinahilingan sa paagi kan milagro sa Manila, tangayang idunar ang enot na kalandra o urna ni Ginulit. Kadakol na nangalasan, ang namatayan kan sa iyang mga devoto. Paluway-luway na nagbantog ang imahen kan Ginulit. At sarong simpleng harong ni Doña Bartola as ni Don Anacleto Isaac na ginang sarong dakulang kapilya sa panahon ngunyan. Ini patunay na ang Diyos naghihiro sa mga paaging daitaaram. Asing ang gabos na mangyayari sa aga, siya lang ang nakakahiling. Calabanga, patunay na ini makungukit sa Pilipinas, kundi ukit sa Espanya. Ang imahen kan Ginulit kan sa pagbanwaan, hali sa ibang nasyon. Alagad piniling mamuot sa sarong simpleng banwaan na ang apoy Calabanga. Karong nakatadhana ang Calabanggang pagangaton ni Ginulit. Hindi niya napiling mag-ero. Hindi niya napiling magpayaman kan kadakol ng milagro. Hindi niya napiling magpahiling kan kadakol ng ngangalasan. Kadakol na pamiibig ang sinimbag ni Ginulit. Kadakol na milagro ang itinao sa gabos. Bihira ang kapilyang aruan. Nabuhaan as nagpapag. Akuhaan sa mga kapitid, akuhaan sa mga nakakatila, kawan kasimbagan na sa mga paglaw, kawan, may mga kawayan, ang kabos na nagdudugo sa sarili sabot na bulat na, ang nuri, kami ang sarili ng katuwaan, sa mga magdalaman sa mga sa paglaw.
Ang kasunod kong banda, kan mga deboto ni Ama, nagdulog man kan sa indang talento, sa kaumawan kan sa kong kagurangan,